Billionaire's Instant Pride Part 17. Ilang beses akong napalunok habang nakatingin kay Mr. Muller. May kung anong nagtutulak sa akin na lapitan siya, natitigan siya ng malapitan. Kunot noo akong napaiwas ng tingin at pinili na lang na lumabas ng kwarto para maghanap ng maiinom na tubig. Nakasalubong ko pa ang attendant na nagbigay sa amin ng juice. Ikaw? Hindi ko magawang makapagsalita ng tuwid dahil patindi lang patindi ang init na nararamdaman ko. Anong pinainom mo sa amin? Tanong ko sa kanya sabay hawak sa palaplusuhan niya. Ano bang ibig niyo sabihin, ma'am? Nagtatakang tanong niya at bahagya pang kumunot ang noo. All I have given you was an orange juice. No. Umiling ako at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Hindi ako naniniwalang Diyos lang yun. There must be something in it. Giit ko pa bago siya tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. Sigurado kung dahil sa juice kaya ako nakaramdam ng ganito. What do you mean po? Ano pong nararamdaman niyo? Tanong niya sa akin bago ko marahang hinawakan sa braso. Are you okay? Umiling ako. I'm not. I'm feeling hot. Literal na mainit ang pakiramdam ko. Nahihirapang sambit ko dahil sobrang init talaga ng pakiramdam ko. Namumuuna ang mga butil ng pawis sa aking noo. Sa sobrang init ay parang gusto ko nalang maghubad ng damit. Why don't you take a rose in your room, Miss Muller? I'll go ahead and get you a cold drink. Anya bago ko ginabayan pabalik sa kwarto. Magmamatikas pa sana ako pero muli siyang nagsalita. It's also better if you remain seated since we're about to experience a bit of turbulence because of the bad weather. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan siyang gabayan ako pabalik sa kwarto. Ilang sandali pa nga ay nagsimula ng umalog ang eroplano, kaya napaupo na lang ako sa sofa. I'll be right back with a cold drink. Paalam niya bago mabilis na umalis. Nilingon ko kung nasaan si Mr. Muller, pero wala na siya roon. Naggalot na rin ang mga hinubad niyang damit sa sahig. Tingin ko ay nasa banyo siya dahil nakita ko ang maliit na siwang sa pinto at dinig ko rin ang tunog ng lagaslas ng tubig. Siguro ay maliligo na lang din ako mamaya para mawala itong init na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay bumalik na ang attendant, dala ang isang pitsil ng tubig. Nagdala rin siya ng snacks at mga prutas, grapes at mga hiniwang apple. If you need anything else, just don't hesitate to tell us through the intercom. Anya bago nagpaalam at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya ay mabilis kong sinunggaban ang malamig na tubig. 1, 2, 3. 3 baso na ng tubig ang nainom ko pero wala pa rin. Hindi man lang nabawasan ang init na nararamdaman ko. Mas lalo pa nga itong tumindi. Napatingin ako sa banyo at hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko. At lumapit ako roon at dahan-dahan yung binuksan. Nang tuloy ang bumukas ang pinto, ay bumungad sa akin ang nakatalikod at hubot-hubad si Mr. Muller na nakatayo lang habang nasa ilalim ng shower. Napatitig ako sa likod niya, sa kung paano gumalaw ang muscle niya sa tuwing iginagalaw niya ang katawan. Hindi rin nakataka sa paningin ko ang malapad yung balikat at ang maskulado niyang mga braso. Napalunok ako nang maramdaman kong mas sumidhi ang uhaw na nararamdaman ko. Lumakas at bumilis din ang kabog ng dibdib ko kasabay ng pagbabaga ng nararamdaman ko. Mabilis akong napailing at agad na lumayo sa banyo at tumupo sa kama. Ilang beses akong huminga ng malalim. Mapakalma lang tong nararamdaman ko. Ano bang nangyayari? Bulong ko sa hangin bago kinagat ang iba pang labi at suklay sa buhok gamit ang aking mga daliri. May mali talaga eh. Dagdag ko pa takmang tatayo na sana nang makita ko si Mr. Muller na lumabas sa banyo habang ang tanging suot lamang ay isang puting tuwalya na tinatakpan lang ang pang-ibabang parte ng katawan niya. Gusto ko sanang umiwas ang tingin, pero kusang tumititig ang mga mata ko sa kanyang muka at sa mga butil ng tubig mula sa basa niyang buhok.
na pumapadausdos sa kanyang matangos na ilong, sa mapula niyang mga labi, sa prominente niyang panga, pababa sa kanyang matikas na katawan. Kitang-kita ko ang mga linya na siyang umukit sa matikas ng dibdib at namumutok ang mga pandesal sa kanyang tiyan. Gusto kong ilayo ang mga mata ko. Gusto kong magpanggap na hindi ako interesado sa katawan niya, pero hindi ko mapigilan. Kusang tumititig ang mga mata ko. Ramdam ko ang tuwa sa sistema ko habang pinagpipiestahan ng aking mga mata ang kanyang magandang katawan. Christine. Nanigas ako ng sambiti ni Mr. Moller ang pangalan ko. Ramdam kong may kung anong kiliti ang gumuhit sa pagitan ng mga hita ko nang marinig ko ang malalim at halos pabulong niyang boses. Nakakaakit. Nakakasabik. Hindi ko tuloy napigilang makagat ang ibabang labi ko. Do you like what you see? Tanong niya sa akin, kaya napatingin na ako sa kanyang mga mata. At ewan ko kung saan ko nakuha ang lakas na loob na tumango sa sinabi niya. Yes, sir. Gustong-gusto ko ang nakikita ko. Gusto ko na lang sabunutan ng sarili ko dahil sa mga pinagsasabi ko. Sinapian na yata ako ng masamang espiritu dahil wala na ang kontrol sa katawan ko. Diretsong tumingin sa aking mga mata si Mr. Moller. Napatitig na rin ako sa kanya at doon ko napansin na tila mapungay ang kanyang mga mata at pulang-pula ang kanyang pisngi, pati na rin ang kanyang tenga. Don't you feel hot, Christine? Tanong niya sa akin habang dahan-dahan niyang pinapaliit ang distansya sa pagitan naming dalawa. Don't you feel the urge to be near me? To touch me? To feel me? Mapang-akit niyang tanong habang palapit siya ng palapit sa akin. Mariin kong napagdikit ang mga hita ko dahil sa kakaibang nararamdaman ko sa sentro ko. Sir? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano isasalin sa salita ang kakaibang nararamdaman ko. At bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, ay tuluyan ang nakalapit sa akin si Mr. Moller. Kasabay ng paghaplos niya sa aking pisngi. Nanuwid ang katawan ko nang maramdaman ko ang mainit yung balat sa aking pisngi. Nakakapaso. Nakakapanginig. Sir? Napalunok ako nang diniin niya ang pagkakahaplos sa aking pisngi. Ramdam ko ang pagbilis ng paglalabas-masok ng hangin sa aking baga. Bulong niya sa akin bago siya dahan-dahang yumuko para palitin ang agwat ng aming mga mukha. Christine. Napapikit lang ako ng tumama sa aking mukha ang mainit at mabango niyang hininga. Hanggang sa tuluyan kong maramdaman ang pagdampi ng kanyang labi sa labi ko. Pagkalapat na pagkalapat ng mga labi namin, ay tila sinilaban ang katawan ko sa sobrang init. Bumilis ng gusto ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Gusto kong lumayo, gusto ko siyang itulak, kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang sarili ko. Kung bakit inabot ko ang magkabila niyang pisngi at hinalakan pa siya pabalik. Hinila ko siya palapit sa akin hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa ibabaw ko. Taas-baba ang aming mga balikat habang nakaawang ang bibig naming dalawa matapos ang halikan namin. Ramdam ko ang diin ng pagkakatitig niya sa akin na kahit wala siyang sabihin ay alam kong gusto niya akong angkinin. Damang-dama ko ang pagtama ng marahas niyang hininga sa aking muka, ang unti-unting pagbagsak ng bigat niya sa aking katawan. Sir? Tawag ko sa kanya dahil tingin ko ay hindi tama itong ginagawa namin. Hindi ko pa natapos ang sinasabi ko nang ilapat niya ang hintuturo niya sa labi ko, dahilan para muli akong mapalunok. I don't know why, but something's pushing me, Christine. Bulong niya sa akin bago niya inilapit ang bibig sa tenga ko. Something's telling me to claim you. Dagdag niya at tumama pa ang mamasamasang labi sa aking tenga, dahilan para mas lalong manginig ang katawan ko. Ayoko mang aminin, pero nakaakit ako sa boses niya. May kung ano rito na tila hinihipnotismo ko. Hinaplos niya ang buhok ko at kumuha ng ilang hibla sabay dala sa ilong niya. Ipinakita niya sa akin kung paano niya yon amuyin. Habang titig na titig,
sa aking mga mata. To have you. Dagdag niya bago muling pinaglapit ang aming mga muka. Hindi pa man ako nakakasagot, ay muli niyang inangkin ang aking labi. Dahilan para tuluyan akong malunod sa init at temptasyon na hatid ng makasalanang labi niya. Napapikit na lang ako at tuluyang ibinaba ang aking depensa at hinayaan ang katawan ko na sagutin ang tawag ng init at laman.